Taong 1999, Hulyo, sa isang barangay sa Nueva Ecija, isang kiskisan ng palay ang pinasok ng mga pulis na may dalang warrant. Ang kanilang tinungo ay isang luma at sira-sirang bodega sa likod bahay ng kiskisan. Ang sahig ay sementado, ngunit kapansin-pansin na may isang bahagi sa sulok na iba ang kulay. Isang malinaw na bakas na may nagdagdag ng semento kamakailan lamang. Nang basagin ng mga pulis ang semento gamit ang maso, bumungad ang lupa. Nang maghukay sila ng halos 1 metro gamit ang pala, isang lumang piraso ng tela ang lumitaw. Sa kaunti pang paghuhukay, nakakita sila ng buto, mga buto ng tao. Kinumpirma ng pagsusuri kung sino ang may-ari ng mga buto. Ito ang manugang ng pamilya na nawala 5 taon na ang nakalilipas. Ang babaeng inakalang naglayas lang ay natagpuang nakalibing sa ilalim mismo ng bakuran ng kanyang mga biyenan. Bakit siya natagpuan sa malamig na ilalim ng lupa? Ngayon, sa ang araw na iyon, tutuntunin natin ang kaso ng pagkawala ng isang manugang sa isang kiskisan sa Nueva Ecija noong 1994. Ang inyong subscription at like ay malaking tulong sa paggawa ng mga video na tulad nito. Oktubre 11, 1994, araw ng Sabado. Sa isang maliit na barangay sa Nueva Ecija, kung saan iilan lang ang mga bahay sa gitna ng malawak na palayan, nakatayo ang isang kiskisang may 30 taon ng tradisyon. Mula umaga hanggang gabi, hindi tumitigil ang dagundong ng makina at tinatawag ito ng mga taga roon na kiskisan ng mga De La Cruz. Nang gabing iyon, bandang alas 6, tumunog ang telepono sa bahay ni Aling Teresita sa kalapit na bayan ng Gapan kung saan siya nagpapatakbo ng isang maliit na sari-sari store. Sinagot ng 56 taong gulang na si Teresita ang telepono. Boses ng kanyang balae, si Lourdes de la Cruz. Tinanong nito kung nakarating na ba roon si Elena. Nagtaka si Teresita. Sinabi ng kanyang anak na si Maria Elena na bibisita ito ngayon, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring anino nito. Malinaw pa sa alaala niya ang tawag ng anak noong umaga. Ma, kamusta na po kayo? Medyo maayos na po ba pakiramdam nyo? Bibisitahin ko po kayo, sabi nito. Si Maria Elena ay 6 na taon ng kasal at manugang sa pamilyang De La Cruz, ang may-ari ng kiskisan. Mula sa kanilang lugar, halos 30 minuto lang ang biyahe ng bus o jeep papunta sa Gapan. Kung umalis siya ng alas 9 ng umaga, dapat ay nakarating na siya bago mag alas 10. Ngunit palubog na ang araw at wala pa ring balita sa kanya. Mahigit 8 oras na ang lumipas. Anong oras po ba siya umalis? Tanong ni Teresita. Sumagot si Lourdes na umalis ito mag-isa bandang alas 9 ng umaga. Iniwan daw nito si Angela. Sa narinig, kinabahan si Teresita. Si Angela, ang kaisa-isang anak ni Elena, ang kanyang 5 taong gulang na apo. Sobrang mahal ni Elena ang anak na ito. Hindi niya ito kayang iwan. Imposibleng magpunta si Elena sa kanila na hindi kasama ang bata. Lumalim ang gabi ngunit hindi dumating si Maria Elena. Hindi umalis si Teresita sa tabi ng telepono. Umaasang tatawag ang anak, ngunit hindi na muling tumunog ang telepono. Maghahating gabi na at hindi pa rin alam kung nasaan si Maria Elena. Kinabukasan, hindi na nagbukas ng tindahan si Teresita. Pagsikat ng araw, dali-dali siyang sumakay ng 2 beses sa bus para marating ang bahay ng kanyang mga balae. Ang kiskisan ay normal na umaandar. Gaya ng dati, ang dagundong ng makina ay rinig hanggang sa labas ng tarangkahan. Pagpasok ni Teresita sa bakuran, nakita niya ang apong si Angela na nag-iisa at naglalaro. Angela, apo, nasaan ang mami mo? Nagkibit balikat ang bata. Ewan ko po, Lola. Hindi ko pa po siya nakikita simula kahapon. Lumabas ang biyenan niyang si Lourdes de la Cruz mula sa kiskisan. Sa edad na 58, si Lourdes ay isang matatag na babae na 30 taon nang namamahala sa negosyo. Kilala siya at may impluwensya sa kanilang lugar. Balae, napadalaw ka? Tanong nito. Nang tanungin ni Teresita kung nasaan si Elena, hindi man lang natinag si Lourdes. Sabi niya pupunta sa inyo kahapon. Kung hindi siya nakarating diyan, abay ewan namin. Nang maglaon, sinabi ni Teresita na wala man lang bahid ng pag-aalala sa mukha ni Lourdes noong mga sandaling iyon. Hiniling ni Teresita na makausap ang kanyang manugang. Si Ricardo de la Cruz, 32 taong gulang, ang panganay na anak at asawa ni Maria Elena. Lumabas si Ricardo mula sa silid. Amoy alak at namumula ang mga mata. Nang tanungin kung nasaan si Elena, pareho lang ang isinagot niya sa ina. Sabi niya pupunta sa inyo, kaya pinayagan ko. Kung wala siya doon, paano ko malalaman? Pabalang na sagot nito.
may naramdamang kakaiba si Teresita. Isang buong araw nang nawawala ang kanyang anak, ngunit ang pamilya ng asawa nito ay sobrang kalmado, walang bakas ng pag-aalala. Sa kanyang alaala, sinabi niya, para silang bumabasa ng isang isinulat na script. Tiningnan ni Teresita ang silid ng anak. Nakasabit pa rin ng maayos ang mga damit, ang mga makeup at ang lagi nitong ginagamit na bag ay nasa tamang lugar. Hindi ito silid ng isang taong nagplanong umalis ng matagal. Nang tanungin ni Teresita kung ano ang dala ni Elena pag-alis, sinabi ni Lourdes na isang maliit na handbag lang. Umiling si Teresita. Hindi kailanman pupunta sa kanila ang anak niya, na handbag lang ang dala, tiyak na magdadala ito ng damit para kay Angela. Biglang nagbago ang mukha ni Lourdes. Alam mo, Balae, laging malungkot yang manugang ko nitong mga nakaraang araw. Hindi na rin sila magkasundo ng anak ko. Nabanggit pa nga niya na gusto na niyang makipaghiwalay. Sigurado akong tumakas yun. Kami pa nga ang biktima rito. Pasigaw na sabi nito. Nagtimpi si Teresita at nilibot ang kanilang barangay. Pumunta siya sa sakayan ng bus at sa palengke. Tinanong niya ang lahat ng kakilala kung nakita nila ang anak niya. Walang sinumang nakakita kay Maria Elena. Nang papalubog na ang araw, nagpasya si Teresita na pumunta sa pulisya. Noong Oktubre 16, sa himpilan ng pulisya, nag-file siya ng missing person report. Ngunit matamlay ang naging tugon ng mga pulis. Baka nag-away lang sila ng asawa niya at naglayas, sabi ng pulis. Karamihan ng kaso ng mga nawawalang babae, ganyan lang, babalik din yan pagkatapos ng ilang araw. Nagsumamo si Teresita. Hindi po kayang iwan ng anak ko ang 5 taong gulang niyang anak. Sigurado po akong may nangyaring masama sa kanya. Sabi ng pulis, tatanggapin nila ang report, ngunit wala silang ipinakitang interes na kumilos agad. Ganoon ang realidad sa isang istasyon ng pulis sa probinsya noong 1994. Ang mga kaso ng paglalayas ng mga may asawa ay hindi prioridad. Lumabas si Teresita sa istasyon. Madilim na ang langit. Hindi niya alam kung nasaan ang anak niya, kung buhay pa ba ito. Pakiramdam niya ay may malaking butas sa kanyang dibdib. Mula noon, wala nang sinuman ang nakakita kay Maria Elena. Isang 29 taong gulang na babae ang naglaho na parang bula. Iniwan ang 5 taong gulang na anak at ang kanyang ina. O mas tamang sabihin, pinalabas na naglaho siya. Bakit ganoon na lang karelax ang pamilya ng kanyang asawa? Umalis nga ba talaga si Maria Elena sa bahay na iyon? Noong umaga ng Oktubre 15, 1994, ano nga ba talaga ang nangyari sa kiskisang iyon? Balikan natin ang panahon kung paano siya napunta sa pamilyang iyon. Tagsibol ng 1988, si Maria Elena, 23 taong gulang, ay nagtatrabaho sa isang maliit na parlor sa bayan. 3 taon na siyang empleyado doon mula nang makapagtapos ng high school at mag-aral ng pagpapaganda. Magaling daw siyang mag-ayos, kaya marami siyang suki. Kahit maliit ang sahod, nangangarap siyang makapag-ipon para makapagtayo ng sariling parlor balang araw. Isang araw ng tag-init, isang lalaki ang pumasok sa parlor. Inutusan daw siya ng kanyang ina na bumili ng gamot pangkulot. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Ricardo de la Cruz, mula sa pamilyang may-ari ng kiskisan sa kanilang lugar. Siya ay 26 taong gulang, matipuno, at hindi masama ang itsura. Mula noon, madalas nang dumalaw si Ricardo sa parlor. Ang dahilan niya ay bibili ng gamot, ngunit ang mga mata niya ay laging nakatuon kay Maria Elena. Isang araw, naglakas loob siyang yayain itong kumain sa labas. At hindi naman tumanggi si Elena. Nasundan pa ito ng ilang pagkikita. Ikinuwento raw ni Ricardo ang tungkol sa kanilang pamilya. Ang kiskisang sinimulan ng kanyang amang si Gregorio, 13 taon na, ang nakalipas ay ang pinakamalaki na raw sa kanilang lugar. Dahil siya ang panganay, siya raw ang magmamana nito. Mayroon din daw silang mga bukirin. Kahit nasa probinsya, hindi raw sila mag-aalala sa pera. Ikinuwento ito ni Elena sa kanyang inang si Teresita. Naging interesado si Teresita. Matagal na siyang biyuda at mag-isang pinalaki ang anak. Habang nagpapatakbo ng maliit na sari-sari store, mahirap ang kanilang buhay. Ang tanging hiling niya ay hindi maranasan ng kanyang anak ang hirap na dinanas niya. Nagtanong-tanong si Teresita. Ang pamilyang De la Cruz na may-ari ng kiskisan ay kilala at may kaya sa kanilang lugar. May nagsabi na medyo mataray daw ang biyenan, pero inisip niyang ganoon naman talaga ang mga matatanda sa probinsya. Kinumbinsi ni Teresita ang anak. Mukhang mabuting pamilya. Ang pagiging manugang, kahit saan naman may hirap. Ang mahalaga ay hindi ka mag-aalala sa pera. Taglagas ng 1988, ikinasal sina Maria Elena at Ricardo.
Siya na ang bagong manugang ng pamilya de la Cruz. Ngunit ang kasabikan ng bagong kasal ay hindi nagtagal. Ayon kay Teresita, mula sa unang araw pa lang sa bahay ng mga biyenan, naging masungit na ang biyenan niyang si Lourdes. Kung naging manugang ka na ng pamilyang ito, dapat handa ka, sabi raw nito. Hindi biro ang trabaho sa kiskisan. Kinabukasan, alas 4 ng madaling araw, kinatok ni Lourdes ang pinto ng silid ng manugang. Gumising ka na! Pumunta si Elena sa kusina habang kinukusot pa ang mga mata. Inutusan siya ng biyenan na magsaing. Naghugas siya ng bigas, nagsiga at nagluto ng ulam. Pagsapit ng alas 6 ng umaga, binuksan na nila ang kiskisan. Pinaandar ang makina at tinanggap ang mga customer. Iginigiik ang palay. Isinasako ang bigas. Pagtanghali, kailangan niyang maghanda ng pagkain. Ang biyenan niyang lalaki na si Gregorio, ang biyenan na si Lourdes, at ang asawang si Ricardo, 4 silang pinagsisilbihan. Halos wala siyang oras kumain bago dumating ang mga customer sa hapon. Pagsapit ng dilim, siya naman ang nagde-deliver. Dala-dala ang mga sako ng bigas, nilibot niya ang bawat sulok ng kanilang barangay. Sa gabi, muli siyang magluluto at maghuhugas ng pinggan. Halos alas 10 na ng gabi bago siya makapasok sa kanyang silid. Mula alas 4 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi, 18 oras na pagtatrabaho. Walang araw ng pahinga dahil ang kiskisan ay walang pahinga. Tuwing Pasko o mahal na araw, mas dumarami pa ang trabaho dahil sa mga order ng panggawa ng kakanin. Madalas daw silang magpuyat. Hindi rin madaling pakisamahan si Lourdes. Kapag medyo natagalan siya sa trabaho, nanlilisik ang mga mata nito. Laging bukang bibig ang, ganyan lang, hindi mo pa magawa. Kahit na pagod na ang manugang, wala siyang pakialam. Ganyan din ako sa loob ng 30 taon. Bilang manugang, obligasyon mong tiisin yan, sabi pa nito. Kumusta naman ang asawa niyang si Ricardo? Laging nasa panig ito ng kanyang ina. Kapag nagrereklamo si Elena na pagod na siya, sinasabi nitong, lahat naman ng tao, ganyan ang buhay. Hindi siya kumikibo kahit na inaapi ng ina ang kanyang asawa. Sa halip, sinasabihan pa niya itong sundin ng ina. May isa pang problema si Ricardo. Alak. Tuwing gabi, nakikipag-inuman siya sa mga kaibigan. Madalas siyang umuwi ng lasing. Kapag nakainom, nag-iiba raw ang ugali nito. Nagiging irritable sa maliliit na bagay at lumalakas ang boses. May mga pagkakataon ding sinasaktan niya ang asawa. Noong una, lumalaban si Maria Elena. Bakit mo ako sinasaktan? Tanong niya. Pero mas lalo lang siyang sinasaktan. Ang biyenan niyang si Lourdes ay nagbubulag-bulagan. Away mag-asawa yan, kayo ang dapat umayos niyan, sabi nito, sabay talikod. Sinisisi pa nito ang manugang na si Elena raw ang dahilan kung bakit nagagalit ang asawa. Tag-araw ng 1989, nanganak si Maria Elena ng isang babae. Pinangalanan niya itong Angela. Habang yakap ang munting anghel, umiyak daw ng umiyak si Elena. Luha ng kaligayahan, ngunit kasama rin doon ang luha ng kalungkutan. Marahil, ipinangako niya sa sarili na hinding-hindi hahayaang maging katulad niya ang anak. Mula nang isilang si Angela, lalo pang bumigat ang kanyang buhay. Kailangan niyang alagaan ang bata habang nagtatrabaho sa kiskisan. Sinisigawan siya ng biyenan, nagdadahilan ka pa dahil sa bata para makaiwas sa trabaho. Madalas niyang kargahin sa likod si Angela habang nagtatrabaho. Kahit umiiyak ang bata, hindi niya maaring bitawan ang kanyang ginagawa. Ang kanyang biyenang lalaki na si Gregorio, 61 taong gulang, ay isang tahimik na tao. Ipinauubaya niya ang pamamahala ng kiskisan sa asawang si Lourdes at abala sa mga gawain sa bukid. Siguradong alam niya ang paghihirap ng manugang, ngunit hindi siya nakikialam sa gulo ng kanyang asawa at anak. Nanatili siyang tahimik. Ang tanging sandalan ni Maria Elena ay ang kanyang ina. Minsan o 2 beses sa isang buwan, gumagawa siya ng paraan para makadalaw sa gapan. Sa itsura pa lang ng anak, alam na ni Teresita ang pinagdadaanan nito. Ayon sa kanya, humpak ang mga pisngi ng anak at maitim ang ilalim ng mga mata. Naging magaspang na rin ang mga kamay nito. Anak, nahihirapan ka na ba? Tanong ni Teresita. Umiling si Elena. Okay lang po ma. Ngunit habang sinasabi iyon, tumutulo ang kanyang mga luha. Hinawakan ni Teresita ang kamay ng anak at sabay silang umiyak. Lumipas ang 1 taon, 2 taon. Ang kabataan ni Maria Elena ay naupos sa kiskisan. Mula 23 hanggang 28, 5 taon ang nagdaan. Taglagas ng 1993, tila hindi na kaya ni Maria Elena.
Isang araw, tumawag siya sa inang si Teresita. Iba ang kanyang boses. Humahagulgol siyang nagsalita. Ma, gusto ko na pong makipaghiwalay. Nagulat si Teresita. Anak, anong sinasabi mo? Sumagot si Elena. Hindi ko na po kaya. Binubugbog ako ni Mama Lourdes, binubugbog ako ni Cardo. Pakiramdam ko, mamamatay na lang ako sa pagtatrabaho dito. Baka dito na po talaga ako mamatay. Gumuho ang mundo ni Teresita. Hindi niya alam na ganoon nakalala ang pinagdadaanan ng anak. O baka alam niya, ngunit pinili na lang niyang magbulag-bulagan. Ngunit hindi madali ang paghihiwalay. Noong unang bahagi ng 1990s, iba ang bigat ng salitang hiwalay. Ngayon, madali nang maghiwalay dahil sa irreconcilable differences. Pero noon, iba. Ang paghihiwalay ay nangangahulugang kahihiyan sa pamilya, sa mga magulang, at sa mga ninuno. Mas matindi ang paghusga sa babae. Ang isang hiwalay na babae ay tinatawag na disgrasyada. Mahirap nang makapag-asawa muli, mas lalo na kung may anak. Sino ang tatanggap sa isang babaeng hiwalay at may anak? Iyon ang tingin ng lipunan. Kaya kahit sinasaktan, nagtitiis. Kahit nagugutom, nagtitiis. Kahit pakiramdam ay mamamatay na, nagtitiis pa rin ang mga asawa noon. Iyon ang realidad. Ganoon din ang pananaw ni Teresita. Kahit durog ang puso niya para sa anak, inisip niyang hindi solusyon ang paghihiwalay. Isipin mo si Angela, sabi niya. Anong mangyayari sa kanya kapag naghiwalay kayo? Magtiis ka pa ng kaunti. Tatanda rin ang biyenan mo at hihina. Saglit na natahimik si Elena. Pagkatapos ay sumagot, sige po. Makalipas ang ilang araw, dumating si Elena sa kanila. Magang-maga ang kanyang mukha. Nag-aalalang nagtanong si Teresita. Nagdahilan si Elena na nadapa lang siya. Ngunit alam ni Teresita, malinaw na sinaktan siya. Binugbog ka na naman ba? Tanong ni Teresita. Hindi sumagot si Elena. Umiyak lang ito. Pagkaraan, nagsalita siya. Sinabi raw niya sa biyenan na gusto na niyang makipaghiwalay. Pagkatapos, sinampal daw siya nito. Pati ang asawa niya ay sinuntok siya. Hindi makapagsalita si Teresita. Hindi niya akalain na aabot sa puntong sasaktan siya. Para lang masabi ang kagustuhang makipaghiwalay. Ganoon na pala kabigat ang kanyang dinadala. Ngunit sinabi pa rin ni Teresita na magtiis. Wala kang mapupuntahan kung aalis ka ngayon. Paano tayo magkakasya sa maliit na tindahang ito? Tumango si Elena at bumalik sa bahay ng kanyang mga biyenan. Nang maglaon, nalaman na mas lalong sumama ang sitwasyon. Nagalit si Lourdes nang malaman na binanggit ng manugang ang salitang hiwalay. Nakatira ka sa bahay na to, kumakain, tapos may gana kang sabihing makikipaghiwalay. Anong kulang sa anak ko? Lalo pa nitong inapi si Elena. Lahat ng maliit na bagay ay pinapalaki. Ganoon din ang asawa niyang si Ricardo. Nasaktan ang kanyang ego nang malaman na gustong makipaghiwalay ng asawa. Lalo siyang naglasing, naging mas marahas. Gusto mong makipaghiwalay? Sige, pero iiwan mo si Angela dito. Anak namin siya, dito siya lalaki. Si Angela ang lahat-lahat para kay Elena. Hindi niya kayang umalis nang wala ito. Ngunit kung dadalhin niya si Angela, wala silang mapupuntahan. Pati ang kanyang ina ay tutol. Lumipas ang taong 1993. Dumating ang tagsibol, lumipas ang tag-araw. 5 taong gulang na si Angela. Taglagas ng 1994, muling tumawag ang anak. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang boses. Hindi na umiiyak, kundi matatag. Ma, sa pagkakataong ito, aalis na talaga ako. Anong sinasabi mo anak? Tanong ni Teresita. Sumagot si Elena, makikipaghiwalay ako at isasama ko si Angela. Sinubukan siyang pigilan ni Teresita. Paano kayo mabubuhay? May alam naman po ako sa pagpapaganda. Makakahanap po ako ng trabaho. Huwag po kayong mag-alala ma. Naramdaman ni Teresita ang determinasyon sa boses ng anak. Hindi tulad ng dati. Mukhang seryoso na ito. Kaya lalo siyang natakot. Siguradong hindi papayag ang mga biyena nito. Kung ganoon, umuwi ka muna dito, sabi ni Teresita. Dito ka muna ng ilang araw para makapag-isip tayo ng mabuti. Sumagot si Elena na pupunta siya sa Sabado kasama si Angela. Sasabihin ko na lang po na may sakit kayo para payagan ako. Sige, hihintayin kita, sabi ni Teresita. Iyon na pala ang huling pag-uusap nila. Ito ay nangyari noong unang bahagi ng Oktubre 1994. Noong umaga ng Oktubre 15 Sabado, pinaniniwala ang sinubukan ni Maria Elena na umalis kasama si Angela papunta sa kanyang ina. Ngunit hindi siya nakarating. Tanging si Angela
ang naiwan sa bahay ng mga biyenan. Nang maglaon, sinabi ni Teresita, "Sigurado akong talagang aalis na ang anak ko." Pero may pumigil sa kanya. Ano nga ba ang nangyari sa kiskisang iyon noong umagang iyon? Kinabukasan matapos maisampa ang ulat, kumilos ang pulisya. 2 investigador ang pumunta sa kiskisan para kumpirmahin ang reklamo ni Teresita. Pagdating nila, normal na umaandar ang negosyo. Sinalubong sila ni Lourdes. Ano pong kailangan nila? Nang sabihin ng pulis na may ulat tungkol sa pagkawala ng manugang niyang si Maria Elena, hindi man lang kumurap si Lourdes. Yun ba? Kalmadong sabi nito. Tinanong ng pulis kung ano ang nangyari noong umaga ng Oktubre 15. Umalis siya bandang alas 9 ng umaga. Sabi niya pupunta sa nanay niya. Mag-isa lang. Iniwan niya ang apo ko. Bakit niya iniwan ang bata? Tanong ng pulis. Abay ewan ko. Laging malungkot yon nitong mga nakaraan. Baka tumakas na. Tinawag din ng pulis ang asawang si Ricardo. Mukha itong may hangover. Parehong tanong ang ibinato sa kanya. Pagkagising ko, sabi ng asawa ko pupunta raw sa nanay niya. Sabi ko, sige, kung gusto mo. Nang tanungin kung may problema sila, nag-atubili si Ricardo. Halos araw-araw niyang sinasabi na gusto niyang makipaghiwalay. Sa tingin niyo ba, magiging maayos kami? May dahilan ba para umalis siya? Tanong ng pulis. Maginhawa ang buhay dito, kaya siguro naghanap ng iba. Biktima rin ako dito. Kinuha rin ng salaysay ng biyanang lalaki na si Gregorio. Nang tanungin kung nakita niya ang manugang noong umagang iyon, sinabi niyang hindi. Maaga akong pumunta sa bukid. Pagbalik ko, wala na siya. Isinulat ng pulis ang mga testimonya. Magkakatugma ang sinabi ng tatlo. Umalis ang manugang nang mag-isa sa umaga at hindi nila alam kung saan nagpunta. Nagtanong-tanong ang mga pulis sa mga kapitbahay. May nakakita ba kay Maria Elena noong umagang iyon? Karamihan ay nagsabing hindi. Ngunit isang tao ang nagsabing nakita niya ito. Si Aling Flora, 54 taong gulang, kapitbahay na 2 bahay lang ang layo. Siya ay 30 taong kaibigan ni Lourdes. Magkasabay silang nag-asawa at nanirahan sa barangay na iyon. Oo, noong umagang iyon, bandang alas 9. Naglalaba ako sa labas nang makita ko ang manugang ng mga De La Cruz na naglalakad papunta sa sakayan. May kasama po ba siya? Tanong ng pulis. Mag-isa lang. Walang bata, may dala siyang handbag. Nang tanungin kung ano ang itsura niya, sabi ni Aling Flora ay malayo raw kaya hindi niya nakita ang muka. Likod lang daw ang nakita niya. Isinulat ng pulis ang testimonya ni Aling Flora. Dahil dito, tila kumpirmado nang umalis si Maria Elena sa bahay. Tugma ito sa sinabi ni Lourdes. Pumunta ang mga pulis sa sakayan. Isang maliit na terminal kung saan humihinto ang bus papuntang bayan. Naghanap sila ng driver ng bus na bumibiyahe sa rutang iyon. Si Mang Pilo, 48 taong gulang, 15 taon ng driver sa rutang iyon. Kilala niya halos lahat ng residente. Yung manugang ng mga De La Cruz, hindi ko siya nakita noong umagang yon. Sigurado po kayo? Wala po bang babaeng katulad niya na sumakay sa bus nyo? Wala. Sigurado ako. Ang tanging sumakay sa oras na yon, mula sa sakayan na, yon ay isang matandang lalaki, walang batang babae. Nang tanungin kung sigurado siya, matatag na sumagot si Mang Pilo. Kilala ko ang mukha ng manugang na yon. Paminsan-minsan, sumasakay siya sa bus ko papunta sa nanay niya. Noong araw na yon, sigurado akong hindi siya sumakay. Nagtaka ang mga pulis. Sinabi ng kapitbahay na si Aling Flora na nakita niyang naglalakad si Elena papuntang sakayan. Pero sabi ng driver, hindi siya sumakay. May 2 posibilidad. Una, pumunta si Elena sa sakayan pero hindi sumakay at nagpunta sa ibang lugar. Ikalawa, mali ang testimonya ni Aling Flora. Ngunit mas pinaniwalaan ng pulisya ang unang posibilidad. Dahil sinabi ni Aling Flora na nakita niya itong naglalakad papunta doon, inakala nilang umalis na nga ito ng bahay. Binaliwala nila ang sinabi ng driver. Ang desisyong ito ang nagligaw sa buong investigasyon. Bumalik ang mga pulis sa bahay ng mga biyenan. Tinanong nila si Lourdes kung may ibang lalaki si Elena. Parang hinihintay lang ni Lourdes ang tanong. Hindi ko sigurado, pero nitong mga nakaraang araw, kakaiba siya. Kapag may tawag sa telepono, palihim siyang sumasagot. Kapag umaalis, gabi na umuuwi, baka nga may kalaguyo. Isinulat din ito ng pulis. Tinanong din si Ricardo, ewan ko, parang oo, parang hindi. Naitakda na ang direksyon ng investigasyon.
Umalis si Maria Elena, marahil ay tumakas. Hindi sila magkasundo ng asawa at gusto nang makipaghiwalay. Posibleng may ibang lalaki. Lumipas ang 10 araw, ngunit wala pa ring balita. Kahit naglabas na ng wanted poster, walang nakakita. Patuloy na bumabalik si Teresita sa istasyon. Hindi po naglayas ang anak ko. Hindi niya kayang iwan ang anak niya. May nangyari pong masama. Ngunit sinabi ng pulis na walang ebidensya. May nakakita sa kanyang umalis at sinabi rin ng pamilya na umalis siya. Isinara ang kaso. Matapos ang ilang buwan, ang kaso ay opisyal na itinala bilang simpleng paglalayas. Hindi matanggap ni Teresita. Nagreklamo siya ngunit walang nangyari. Mag-isa niyang hinanap ang anak. Nilibot ang buong Nueva Ecija, pumunta hanggang Maynila. Walang nakakita kay Maria Elena. Isang araw, bumisita siya sa bahay ng mga biyenan para makita ang apo niyang si Angela. Ngunit hinarang siya ni Lourdes. "Huwag ka nang pumunta dito. Nagugulo lang ang lahat. Kami na ang mag-aalaga kay Angela." Nawala na ang anak niya. At ngayon, pati ang apo niya. Lumipas ang 1994. Unti-unti nang nakalimutan ng mga tao si Maria Elena. Naging tsismis na lang sa barangay. Yung manugang ng mga De La Cruz, tumakas daw. May lalaki yata. Iniwan pati anak. Sa bahay ng mga De La Cruz, nagpatuloy ang buhay na parang walang nangyari. Inalagaan ni Lourdes si Angela. Si Ricardo ay patuloy sa paglalasing. Tanging si Teresita lang ang hindi nakalimot. Naniniwala siyang buhay pa ang anak niya, saan man. Ngunit noong mga panahong iyon, may isang kakaibang nangyayari sa bahay na iyon. Isang lihim na tanging isang tao lang ang nakakaalam. Ang nakababatang kapatid ni Ricardo, si Manuel. Si Manuel, 58 taong gulang, ay nagtatrabaho sa isang printing press sa Maynila. 4 na taon ang tanda sa kanya ni Ricardo. Mula nang makapagtapos, sa Maynila na siya nanirahan at umuuwi lang tuwing weekend o Pasko. Noong Oktubre 11, 1994, umuwi si Manuel para sa weekend. Gabi na nang makarating siya. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang pamangking si Angela na naglalaro mag-isa. Hindi niya makita ang hipag niyang si Elena. "Ma, nasaan po si Ate Elena?" Pumunta sa nanay niya. Bakit hindi po niya kasama si Angela? Gusto raw niyang mag-isa. Ewan ko ba doon? Nagtaka si Manuel, pero hindi na nagtanong pa. Kung iyon ang sabi ng ina niya, siguro nga. Pagkatapos kumain, natulog na siya. Ngunit noong gabing iyon, may nangyaring kakaiba. Ayon kay Manuel, nagising siya bandang 2:00 ng madaling araw. May naririnig siyang ingay sa labas. Parang tunog ng palang naghuhukay. Sumilip siya sa bintana. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang 2 tao na kumikilos malapit sa bodega, masyadong madilim para makilala ang mga mukha. Nang akmang lalabas siya, biglang sumulpot ang ina niyang si Lourdes sa pasilyo. "Bakit gising ka pa? May naririnig po akong ingay sa labas." "Ano po yon?" "Pusa lang yan. Mahilig maghukay ang mga pusa diyan sa bakuran." "Matulog ka na." Matigas ang boses ni Lourdes. Sumunod si Manuel at bumalik sa silid. Sinubukang matulog muli, ngunit rinig pa rin niya ang ingay sa labas. Kinabukasan, hindi maalis sa isip niya ang nangyari. Pusa? Imposible. Dahan-dahan siyang pumunta sa direksyon ng bodega. Nakita niyang may isang bahagi ng lupa na hinukay. May nakatakip na lumang trapal. Akmang lalapitan niya ito nang marinig ang boses ng kuya niyang si Ricardo. "Anong ginagawa mo dyan?" Seryoso ang mukha nito. "Kuya, bakit may hukay dito?" "Wala yan. May ibinaon lang si mama kagabi." "Huwag mo nang pakialaman." Dumating ang ina nilang si Lourdes. "Manny, anong ginagawa mo dyan?" "Mamasa-masa. Yang lupa dyan, kaya hinukay namin. Papasmentuhan namin yan mamaya. Maghanda ka na para bumalik sa Maynila." Isang malinaw na utos na huwag nang magtanong. Hindi na nangahas si Manuel. Noong hapong iyon, bumalik siya sa Maynila. Habang nasa bus, hindi maalis sa isip niya ang tunog ng pala, ang hinukay na lupa, ang kilos ng kanyang ina at kapatid, at ang hipag niyang umalis daw pero iniwan ang anak. May mali. Ngunit mas nanaig ang pag-aalinlangan. Lumipas ang mga taon. Isang taglagas. Nagkasakit ang ama nilang si Gregorio. Cirrhosis sa atay dahil sa matagal na pag-inom. Nagmadaling umuwi si Manuel. Nakahiga na lang ang ama. Naninilaw ang balat at nagdedeliryo. Tumingin si Gregorio sa anak, ngunit nagsalita ng kakaiba. "Cardo, anak." "Tay, si Manny po ito. Hindi po ako si Kuya Cardo." Ngunit hindi siya narinig.
Napagkamalan siyang si Ricardo. Bumulong si Gregorio. Cardo, wag mong gawin yan kay Elena. Kinilabutan si Manuel. Elena? Ang pangalan ng hipag niyang nawala 2 taon na ang nakalipas. Tay, anong sinasabi niyo? Anong wag gawin kay Ate Elena? Hindi na sumagot si Gregorio. Muli siyang nawalan ng malay. Makalipas ang ilang araw, pumanaw si Gregorio. Habang nasa burol, hindi maalis sa isip ni Manuel ang huling sinabi ng ama. Tiningnan niya ang kapatid na si Ricardo. Nag-iinom ito sa harap ng larawan ng kanilang ama. Hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Gusto sanang magtanong ni Manuel, Kuya, ano ba talagang nangyari? Ma, tumakas po ba talaga si Ate Elena? Ngunit hindi niya magawa. Bumalik si Manuel sa Maynila na may mabigat na dalahin. Lumipas pa ang 3 taon. Nagkaroon ng pagbabago sa buhay niya. Noong 1997, ikinasal siya, isang kasamahan sa trabaho. Dinala niya ang kanyang asawa sa Nueva Ecija para ipakilala sa pamilya. Mabuti naman ang naging pagtanggap ni Lourdes sa bagong manugang. Nagkakilala sila ni Ricardo at ng pamangking si Angela na 8 taong gulang na noon. Ngunit pagsapit ng Pasko, nagbago ang lahat. 1997, Pasko. Ginigising ni Lourdes ang bagong manugang ng madaling araw para maghanda ng Noche Buena. Luto, linis, hugas. Gabi na natapos, pagod na pagod ang asawa ni Manuel. Ngunit hindi ito nagreklamo. Sa bawat okasyon, lalong lumalala ang sitwasyon. Noong 1998, sinimulan na ni Lourdes na alipustahin ang bagong manugang. Mabagal daw kumilos, hindi masarap magluto, walang natutunan sa mga magulang. Yumuyuko lang ang asawa ni Manuel. Naalala niya ang hipag niyang si Elena. Ganito rin siguro si ate. Araw-araw. Noong Pasko ng 1998, lalo pang lumala ang pang-aapi ni Lourdes. Mas magaling pa dyan, yung panganay kong manugang na lumayas. Sabi pa nito. Noong sumunod na taon, sinabi ng asawa ni Manuel na takot na siyang umuwi sa probinsya. Pasko ng 1999. Isang nakakagimbal na eksena ang nasaksihan ni Manuel. Papunta siya sa kusina para uminom ng marinig ang boses ng ina. Pagpasok niya, nakita niya ang asawa niyang hawak ang pisngi. Si Lourdes ay kalmadong nakatayo. Matabang yung sabaw. Kaya sinabihan ko lang, sabi nito at umalis. Nilapitan ni Manuel ang asawa. Okay lang ako. Wala to, sabi nito. Ang itsurang iyon ay kapareho ng kay Elena. Ganito rin siguro si ate. Sinasabing okay lang hanggang sa isang araw na wala na lang siya. Noong gabing iyon, hindi nakatulog si Manuel. Ang tunog ng pala, ang hinukay na lupa, ang sementadong sahig ng bodega, ang huling habilin ng ama, lahat ay nag-uugnay. May nangyari sa bahay na ito, hindi na niya kayang manahimik pa. Hunyo 1999. Isang tawag ang natanggap ng pulisya sa Nueva Ecija. Isang anonymous tip. Tungkol sa kaso ng nawawalang manugang sa Kiskisan 5 taon na ang nakalipas. Sinabi ng tumawag na hukay ng sahig ng bodega sa likod bahay. Narinig daw niya ang paghuhukay noong gabi ng pagkawala. Pagkatapos ng ilang araw, sinementuhan daw ito. Muling binuksan ng pulisya ang kaso. Nakita nila ang testimonya ng bus driver na si Mang Pilo. Noong una, binaliwala ito. Ngayon, tila mahalaga na. Muli nilang tinawag si Aling Flora, na 68 taong gulang na. Sa ilalim ng matinding pagtatanong, umamin ito. Hindi ko po talaga siya nakita. Pinakiusapan lang po ako ni Lourdes na sabihin yon. Matagal ko na siyang kaibigan. Hindi ko matanggihan. Hindi ko naman po akalain na may masamang nangyari. Ito na ang ebidensya. Ang kasinungalingan ng kapitbahay ang nagligaw sa investigasyon. Tinawag si Lourdes, ngunit todo tanggi pa rin ito. Ganoon din si Ricardo. Ngunit may alas ang mga pulis. Ang anonymous tip, Hulyo 15, 1999. Nakuha ng pulisya ang warrant. Pinasok nila ang kiskisan, binasag ang semento at hinukay ang lupa. Natagpuan nila ang mga buto. Inaresto sina Lourdes at Ricardo. Ang mga buto ay dinala sa NBI. Kinumpirma na ito nga si Maria Elena. Ang buto sa lalamunan, hyoid bone ay bali. Isang malinaw na senyales ng pagsakal. Hindi ito paglalayas. Ito ay pagpatay. Sa interogasyon, bumigay si Ricardo. Inamin niya ang lahat noong umagang iyon. Nagtalo sila ni Elena. Gusto nitong isama si Angela. Nagpambuno sila. At sa galit, nasakal niya ito. Hindi raw niya sinasadya. Ang inaraw niyang si Lourdes ang nag-utos na itago ang bangkay. Noong gabi,
Inilibing nila ito at sinementuhan pagkatapos ng ilang araw. Si Lourdes naman, kahit umamin na ang anak, ay iginiit na hindi siya kasama sa pagpatay. Pagtatago lang daw ng bangkay ang ginawa niya. Bakit niyo pinagsinungaling si Aling Flora? Tanong ng pulis. Para protektahan ang anak ko. Masama bang protektahan ng isang ina ang kanyang anak? Dinala ang kaso sa korte. Tumestigo si Teresita. 5 taon siyang naghanap sa pag-aakalang buhay pa ang anak. Ngunit nasa bakuran lang pala ng mga biyenan. Si Angela naman ay lumaki sa paniniwalang iniwan siya ng kanyang ina. Tumestigo rin si Manuel, ang anonymous na tumawag. Sinabi niyang nagsisisi siyang hindi agad nagsalita. Nagsimula lang siyang magduda nang makita niyang sinasaktan ng ina ang sarili niyang asawa. Doon niya naisip, ganito rin siguro ang sinapit ni Ate Elena bago siya namatay. Naglabas ng hatol ang hukom. Si Ricardo de la Cruz ay hinatulan ng 15 taong pagkakakulong para sa pagpatay. Si Lourdes de la Cruz ay hinatulan ng 7 taong pagkakakulong para sa pagtulong sa pagtakip ng krimen. Si Aling Flora ay nahatulan ng 1 taon para sa pagsisinungaling sa korte. Ang batang si Angela ay napunta sa pangangalaga ng kanyang lola na si Teresita. Si Manuel naman ay tuluyan ng lumayo sa kanyang pamilya. Ang mga labi ni Maria Elena ay nailibing ng maayos sa tabi ng puntod ng kanyang ama. Sa wakas, pagkatapos ng 5 taon, nakamit niya ang hustisya. Noong umaga ng Oktubre Kispisa, 1994, ang tanging gusto lang ni Maria Elena ay umalis sa bahay na iyon kasama ang kanyang anak para magsimula ng bagong buhay. Ngunit hindi siya nakalabas ng tarangkahan. Kung mas binigyang pansin lang sana ng pulisya ang sinabi ng bus driver noon, kung hindi lang sana nagsinungaling ang kapitbahay, o kung mas maagang nagsalita si Manuel, baka mas maagang nalaman ang katotohanan. Ngunit walang sana sa kasaysayan. Marami pang katotohanan ang nananatiling nakatago. Minsan, kailangan lang ng tapang ng isang tao para ilabas ito tulad ng isang tawag sa telepono na bumasag sa 5 taong katahimikan. Hanggang sa muli, ito ang araw na iyon. Salamat sa panonood.